Okay, next. Two men are walking towards each other at the side of a railway. A freight train overtakes one of them in 20 seconds and exactly 10 minutes later meets the other man coming in the opposite direction. The train passes this man in 18 seconds. How long after the train the second man will the has passed the second man will the two men meet? Constant speeds are to be assumed throughout. Okay? So, ang senaryo ganito. So, in general muna tayo. Kunwari, andito yung isang man. Okay? Tapos, nandito yung pangalawang tao. Okay? Tapos, ito yung instant na kumbaga, andun na yung trend, no? So, ito gagalaw. Okay? Tapos, malalampasan siya ng train. And that all happened in, 18 seconds. No? That all happened in 18 seconds. So from here to here, that's a total of 18 seconds. Okay? And then, 10 minutes later, mamimit niya to. 10 minutes later. So let's say andito siya nung na-meet. Okay? So mula dito hanggang dito, 10 minutes. Okay? Na-meet niya yung pangalawa. Tapos, nalagpas kasi gumagalaw rin to eh. Gumalaw yan. Dito na siya. Tapos gagalaw yung tren. Nandito na yung tren natin. So, lagi ko na sa ibabaw. Ayan. So, gumalaw yung tren. So, yung buong to is, ilan ba? Mali. Baliktad pala ako. Ito pala ay 20 seconds. The first man, 20 seconds lang pala. So, 20. So, ito yung 18. Ayan. So, ganyan yung nangyari. So, ang tinatanong sa atin, kailan sila mag-meet sa dalawang to? Okay? So, to simplify this problem is actually a little bit complicated. To simplify this problem, let's call this man, man A, and then this man, man B. Okay, tapos tawagin na lang natin na yung rate ni man A ay RA, tapos yung rate nung B is RB, and tawagin na lang natin na RT, yung rate ng train. Okay, tapos ano pa? Kailangan ko rin kasi dito yung sukat ng train kasi dahil sa statement na to, yung sinabi niya na a freight train overtakes one of them in 20 seconds. So, yung kaya merong 20 seconds kasi 'di ba may kahabaan yung train. And kapag sinabi mo na overtake, ibig sabihin starting. So, palakihin ko lang, no? So, pag sinabi mong overtake, nandito yung ito yung initial position. Yan yung initial position. Tapos, ang final position kasi gagalaw to. Nandito na siya. Tapos, para masabi mo na overtake, kailangan itong likuran ng train, nandito na. Yan yung overtake. No? So, yan yung, ito yung initial, ito yung final position. Okay? So, yung duration niyan is alam natin. No? Pero, kailangan natin i-consider yung length ng train, L. Tawagin na lang natin na L, yung length ng train. Okay? So, here, in order for us to analyze properly, ano yung relationships. So, dahil mula dito sa initial hanggang final, ay meron tayong 20 seconds according to the problem, no? So, ibig sabihin, etong distance na to, okay, etong distance na to, plus etong distance na to, will be equal to yung rate ng um,
train, no, which is, for example, ito yung rate ng train. Ay, kunwari, ang rate ng train is RT. So, di ba, ang distance na i-cover ng train is from here to here. Kung halimbawa, ang rear yung reference mo. Pero kung ang reference mo is yung front, so ito naman yung 20 seconds. Okay, so ito yung 20 seconds kung yan ay rear or likuran yung reference or kung ang reference mo midpoint, kunyari midpoint, o ito naman yun. Dapat midpoint to midpoint. So in this case, ang piliin ko na lang is front to front. Okay? So bali, ito ngayon yung kinover na distance ng train. Okay? Ayan. So ito will be the rate of the train times yung 20 seconds. So ano to? Ano tong pulang to? So yan naman yung distance na kinover nung tao, no? That is the rate of the man times 20 seconds. Sa pares na sila ng time. Okay? And from the figure, you can see right away that the rate of the man, no, times 20 plus you or minus or plus ano na lang, plus L ay equal lang sa rate ng train times 20. Okay? Ito. Ito plus ito ay equal lang dito. Alright? So, o di kaya, yung length ng train is just rate ng train minus RA times 20. Okay? Ang shortcut nito is using relative rates. Ang ginagawa, no, dahil meron silang relative na rate, ang ginagawa, isang paraan para ma-produce itong equation na to is pinapa stationary yung tao. Kumbaga pinapa-stationary siya. So ibig sabihin ito, yung initial position, tas ang final position ng train ay ito rin. Ito naman. So nag-travel siya at a distance, kung halibawang rear to rear, at a distance of L. Pero yung magiging rate nito, no, relative rate niya is yung rate ng train minus rate ng A. No, bakit minus? Kasi same sila ng direction. Kapag same sila ng direction, mina-minus yung relative speed nila. Kasi as we all know, ang perspective natin sa isang gumagalaw ay magkaiba kapag same kayo ng direction at kapag magka-opposite kayo ng direction. No? For example, imagine mo na lang nakasakay ka sa sasakyan tapos ino-observe mo yung mga kasabay mong sasakyan sa 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 kaparehas mo na side ng kalye. So ibig sabihin sa kaparehas mo ng direction. Hindi ba? So just for imagination purposes, hindi ba ang observation mo sa mga sasakyan sa expressway na lang kunwari, nakaparehas mo ang direction, is parang hindi naman sila ganun kabilis tumakbo. Bakit? Kasi ikaw din mismo, tumatakbo ka. Yung sasakyan mo rin mismo tumatakbo. Kaya yung observation mo sa kanila is in your point of view, mabagal sila. Why? Kasi yung speed nung sasakyan, actual speed nung sasakyan na ino-observe mo, ay nababawasan nung speed din na tinatakbo mo. Okay? Kaya anong nangyayari, ito yung naging relative speed sa observation. No? Kaya ito rin yun. Kaya kapag tinignan mo to, ang distance na tinravel, ito, ang rate ay ito. Tapos yung time natin dito, 820 seconds. Kaya lalabas din dito ito. Okay? Distance. Ito yung distance. Okay? Ito yung rate. Tapos yung time, yung 20 seconds. Kasi di ba 20 seconds from this position to this position. Okay? And actually, ito yung gusto kong i-apply na concept na lang or shortcut na lang para doon sa pangalawang scenario, nung na-meet niya na yung person B. Kasi mas madali kapag ito yung gagawin natin. So, ito si person B. Ayan si person B. So, ito si person A papunta dito. Same direction. Kaya ito minus, no? Pero si person B kasi papunta dito. Opposite. So, yung initial, nandito yung train. Final position, nandito yung train. So, nag-travel yung rear end ng train ng distance na L. Pero ang rate niya is yung rate ng train plus rate ng man. Bakit plus? Kasi this time, opposite directions naman sila. So, babalik lang din ulit ako dun sa example kanina na kapag nag-observe ka ng mga sasakyan na tumatakbo sa expressway na habang ikaw ay nakasakay din sa sasakyan,
Kapag inobserve mo naman yung mga sasakyan sa kabilang side ng kalye na opposite ang direction, hindi ba ang paningin mo sa kanila sobrang bilis? Kasi sila papunta sa iyo and at the same time, ikaw papunta sa kanila. Kaya yung relative speed ninyo ay nagaan. No? Kaya yung observation mo is bumibilis sila. Okay? So again, kapag the same speed, same direction, mina-minus yung relative yung speed para makuha yung relative speed. Kapag naman opposite direction, ina-add yung mga speed to find the relative speed. Okay? So in short, dito sa scenario na to, masusulat natin yung equation na L is equal to rate ng train plus rate ng B times 18 seconds. So ito, nga pala, no, lagi ko na lang, no? T is equal to 20 seconds dito. Dito naman is T is equal to 18 seconds. So we have produced these two equations already. Now, let's produce the last equation, which is ang etong ano na to, etong statement na to. Okay, exactly 10 minutes later, um, the other man coming in the opposite direction, the train meets the other man coming in the opposite direction. Okay? So, etong 10 minutes na to. So, ano ba ang nangyayari dyan sa 10 minutes na yan? So, bali, ang focus lang natin dito, ito lang ha. Ito yung initial position niya. Yan lang yung pagsukat natin ng 10 minutes. Ito yung final position niya. Nung nakita niya pa lang si B. Okay? So, ayan. So, ngayon, hindi pala, wag yan. Wag isa nakita. Kasama tong 18 dapat. Okay? Or wag muna natin isama 18. So, nakita lang muna sila. Okay? So, ngayon, nung nag-meet sila, tapos na-pass niya yung tao, no? So, syempre si A gumalaw na rin, no? O nga pala, convert na natin tong 10 minutes. Yan ay ilang seconds. Diba sa 1 minute merong 60 seconds, so times 60 lang. So 600 seconds yan. Okay? So, syempre nung si Train ay nakarating na dito, etong si Man A, gumalaw na rin, no? Gumalaw na rin siya. Okay, nag-move na rin siya. So, nandito na siya kunwari. To exaggerate, nandito. Kasi 600 seconds. Nandito na si A. Okay, nandyan na si A. Siguro, ibahin natin ang kulay na to. Nandyan na si A na nandito na si Train. Nandito na si Train, nandito na si A. Okay, tapos nandito rin si B. Okay, so etong time na to is also 600 seconds. Okay? And then, just to simplify this, from the distance from this point, or ibahin ko yung kulay, gawin natin black na lang siguro. So from this point, okay, up to this point, okay, we need to measure how much they would meet. So actually, dito na lang pala. Okay, so we need to measure hanggang saan sila mag-meet, no? Okay? So, ito yung initial position ng ano ha. Ay, sorry, ito pala. Sa green pala ako, sa green. So, ito palang position na to. Mula dito hanggang dito. Yan kasi yung initial positions nila nung na-meet na nung train yung person B. Okay, yan yung initial position nila. Okay? So, for this scenario, I will just ignore for now yung 18 seconds. So, mamaya i-minus na lang natin yung 18 seconds na yan. But for now, let's create an equation. Okay? So, pansinin natin na starting from here, okay, let's have this as our reference. Now, so starting from here,
we have this rate times time ni train, no? So halimbawa, si train kasi nanggaling dito tapos napunta dito. So ibig sabihin, mula dito hanggang din sa likuran ng train sa green, this can be the rate of the train times 600 seconds. Okay? And then this distance papunta dito will be the rate of the person A times 600 seconds. Okay? And then um, let's say ito na yung magmi-meet na sila. Kasi nandito na dito sila mag-meet kunwari. So, ito, naggumalaw na ng papunta doon. So, again, ignore muna natin 18 seconds para hindi gumulo. Kasi nag-start lang, burahin ko muna to ha. So, nag-start lang muna siya dito, tapos nakarating siya dito. Okay, and we need the time. No? So, yung time na yun. So, yung time dito, syempre, ay same lang sa time na to. Okay? So, ano ba to? Ano tong distance na to? So, this is obviously rate ni A times T. Ito naman distance na to, rate ni B times T. Okay? So, kung mapapansin natin sa figure, this length plus this length plus this length should be equal to this length plus something. And that something is this, di ba? Ito yun. So, kapag in-extend ko tong, ano to, gawin ko lang siyang pantay, no? Ayan. So, di ba itong length na to is yung length ng train? Okay? So, highlight ko na, no? Ito yung buong length na to ay equal lang dito plus ito plus ito. Okay? Yung top ay equal dun sa summation ng bottom. Yung top ay, i-summarize ko lang ha, yung sa baba. So ito, RT times 600 plus L equals yung nasa ilalim. Yung nasa ilalim is yung RA, rate nung man A, times 600 plus RA times T. Plus yung rate ni B times T. Okay? And before I proceed, let me just put a note here na yung T na to is the duration A and B meet starting when the train meets B. So ito, hindi niya pa napapass through yung B, no? Kasi sabi niya, kasi sa figure natin, ito yung initial time, ito yung final time. Kumbaga, ito yung final position. Nung ano pa lang, oh, hindi, nami-meet, unang beses pa lang na na-meet ni train si B. Hindi niya pa nalalagpasan, no? Pero ang tanong kasi sa problem, after the train has passed. So, ibig sabihin, kung ano man yung masasagot natin dito na T, masasolve natin na T, maminusan lang natin ng 18 seconds. Ay kasi meron pang 18 seconds bago malagpasan ni train si person. Okay? So, ayan. So, this will be our third equation. So, siguro simplify lang natin itong mga equations na to. So, actually, we have equation 1, 2, and then this is the third one. Okay? So, to simplify this, we can probably equate first itong dalawa. Tawagin natin equations 1, 2, and then this is 3. Okay, so note that we can equate equations 1 and 2. Kasi parehas sila naka-equate sa L. So lalabas ay, distribute ko rin 20 20 RT, itong equation 1, minus 20 RA is equal to 18 RT plus 18 RB.
Okay, and then kapag transpose yung RT sa kabila, magiging 2RT is equal to, pag transpose yung RA sa kabila, magiging 20RA plus 18RB. Pag dinivide ng 2, yung rate ng train is equivalent to 10RA plus 9RB. Okay? And then, from here, we can go to equation 3. Okay, so sa equation 3, pansinin nyo na pwede ko itong palitan ng neto. Okay, tapos etong L na to, pwede natin palitan ng either equation 1 or 2. No? Po pwedeng equation 1, po pwede equation 2, whichever we feel is easier. Okay? So, and then, ayun, so gawin natin yun, no? So, palitan natin to, substitute natin sa equation 3. So, we have 10RA plus 9RB times 600 equals RA times 600 plus, okay, sa part na to, itong RA at saka RB na to ay parehas lang naka-multiply sa T. So let's factor out yung T na yun. Okay? So, ayan, no? And then, may nakalimutan ako. Yung L nga pala, no? Yung L, nawala yung L. Siguro dito na sa baba. Okay, yung L, again, sabi ko nga, pwede mong palitan yung L ng either equation 1 or equation 2. Okay, so if we would choose to use equation 1, magiging RT minus RA times 20. Okay, so I'm doing this to somehow, to remove multiple variables. Okay? Tapos, what else? Tapos yung RT na to, itong RT na to, pwede ulit natin to palitan. Ito, no? Palitan natin. So, substitute ulit, no? So, we have 10RA plus 9RB times 600 plus 10RA plus 9RB minus RA times 20 is equal to RA times 600 plus RA plus RB times T. And then, take note, ito naman, ito muna, di ba magka-cancel to, no? Magiging 9 na lang to. Okay? Tapos ito, pag transpose natin sa kabila, so dahil nakamultiply ito ng 600, ito pwede mo ipasok dun sa loob. So magiging ganito. Minus RA plus 9RB times 600 plus, ito magiging ano na lang, 9RA minus 9RB na lang times 20 is equal to RA plus RB times T. Okay, and then ito magiging 9RA. So actually dito pwede mo i-factor out yung 9. So 9 times 600 times RA plus RB plus, ito rin pwede mo i-factor out yung 9. This should be RA plus RB, no? Not minus. So RA plus RB equals RA plus RB. At anong mapapansin nyo dito? No, pwede mong i-divide yung buong equation ng RA plus RB. So magka-cancel lang to. Okay? And from here, we can now solve for T. Ang maiiwan na lang kasi sa kaliwa, ito na lang. Plus ito.
Tapos, yun na yung T. So therefore, T is equal to 9 times 600 plus 9 times 20. So that's 5,580 seconds. No? But then again, that is not the answer because the answer this value pertains to the time when person A and person B meet from the instant the train meets B. Pero ang tanong sa problem ay after the train has passed the second person. So ibig sabihin, ima-minus lang natin itong 18 seconds na to. So this gives us T minus 18, that is 5,562 seconds. And the answer here would be letter B. Okay? And that's how we solve this particular problem.